Inihayag ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Kamara nitong Martes na ang paggamit ng rock netting sa flood at slope protection ay nagsimula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Bonoan, pinatigil siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong huling bahagi ng 2023 sa paggamit nito, maliban kung teknikal na mapapatunayan at ma-evaluate ng Central Office. Dito pinahayag ni Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na nadismaya ang Pangulo nang makita ang ilang proyekto sa Benguet na gumagamit pa rin ng rock netting na ayon sa kanila ay labag sa kanyang kautusan. What if we can show you that in the previous budgets, including in the proposed 2026 NEP, ay meron mga proyekto na hindi nirekomenda ng district engineer, ng regional director, pero paglabas ng NEP sa DBM ay may mga nakalista na. Kaya naman hiniling ng Kamara sa DPWH na magsumite ng ulat ukol sa halaga ng pondo at lokasyon ng mga proyekto kung saan ginamit ang rock netting. Matatandaang sa ipinakita ni Senador Fanpilo Lacson sa mga video footage na bumaksak ang ilang steel sheet piles dahil sa matinding baha na suportado ng rock netting. Samantala, dito rin ibinunyag ni Navotas Representative Tobias Tiangco na ang party list na kaalyado ni dating Appropriations Committee Chairman Saldico ay nakatanggap ng umano'y mahigit sa 4 na bilyong pisong alokasyon mula sa DPWH at 13 bilyong piso naman sa pangalan ni Ko. Hindi naman namin pwedeng imbestigahan yung sarili namin, hindi naman pwedeng i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero ang nangyari, yan po ay pinagbotohan sa plenaryo at pinaproceed. Dito hiniling ni Tiangco na dapat magpahayag si Ko at ang kanyang mga kaalyado sa mga aligasyon bago pa ilabas ang ebidensya. At binanggit din niya na hindi makatarungan na magsasagawa ng investigasyon kung hindi mapipilitang maging resource person si Ko. Dapat nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede, sabi nila, hindi nga pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede maging resource person? Ayon sa Commission on Audit o COA, may mga anomalya na sa flood control projects mula pa noong 2016. Subalit hindi na ito naaksyonan na nagdulot ng malawakang issue sa pondo. Dito inilahad din ng isa sa mga COA director na si Tracy Ann Surico na marami ng proyekto ang na-flag dahil sa di pagdeklara ng bidders sa kanilang financial at technical documents at paggamit ng parehong key personnel sa mga sabay-sabay na proyekto. Bahagi nito ay pinakita rin ang malaking diferensya sa pagitan ng ulat ng DPWH at aktwal na inspeksyon sa mga proyekto, kabilang ang sobrang mataas na halaga kumpara sa aktwal na evaluation. Kaya naman hiling ng Kamara na ipasa ng COA ang kompletong dokumento ng kanilang findings upang suportahan ang kasalukuyang investigasyon. Samantala, inamin ng District Engineer ng DPWH sa Bulacan na nagbigay siya ng completion certificates ng hindi personal na ininspeksyon ang mga proyekto. Ipinaliwanag ni Henry Alcantara na umaasa siya sa kanyang team at sa mga dokumentong isinumite ng project engineers at implementing section chiefs. Binanggit naman ni Representative Joel Chua na ang pirma ng district engineer ay mahalaga dahil ito ang batayan sa pagpapalabas ng pondo sa kontratista. Ang nasabing ilang proyekto sa Bulacan kabilang ang river wall sa Barangay Piel at Kalumpit ay naiulat na ghost projects at parehong pinirmahan ni Alcantara. Ipinakita rin ang mga resibo ng bayad sa mga contractor kahit hindi maayos ang kalidad o kompleto ang proyekto. Sa kasalukuyan, nasuspinde si Alcantara habang iniimbestigahan ang kanyang papel sa mga kontrobersyal na flood control projects. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.